Sumatin sa ating live si Basti Juarez, Sister Lori Calderon, Brad Edmundo Umali, Brad Nel Umali. Ayan. At sa ating pong monitor ay meron na po tayong 7. Si Brad Carlo Catan, kasama na rin po natin sa ating pong live. Doon po sa ating GC, ayan. Naandyan po si Brad Ed, Sister Shirley, Sister Lolet, si Brad Emiliano Umali. Ayan. Si Brad Francisco Lopez, kasama na rin po natin sa ating live. Si Sister Gina Macar Macoco, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Doon po sa mga kapatid natin dyan sa sukat, magandang hapon po sa bawat isa. Brother Arnold, Sister Rosel, at yung kapatid ni Sister Jean. Sa Makati, ganun din po, isang magandang hapon sa inyo, sa lahat dyan. Brad Toto, Sister Christy, ayan. 11 na po yung ating unknown viewers, 5 yung ating thumbs up, 553. Ang ating pong paksa na inihanda sa araw na ito ay hinggil doon sa Jude 1:5. Ayan, kasama na rin po natin sa ating monitor si Brad Emiliano Umali. Doon po sa Jude o Judas, kasama na rin po natin si Brad Wilfred Bedes sa ating pong live. Si Sister Rose Bandojo, kasama na rin po natin sa ating live. Ang nakalagay po dyan ay ninanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisipanampalataya. So, meron siyang inalis na isang bayan sa Ehipto. At walang iba yan kundi yung Israel. Ano? Kaya lamang, meron siyang nilipol, yung mga hindi nagsisampalataya. Kasama na po natin si Brad Ramon Recto ng Chaong Quezon, Brad Ricardo Quaresma. Kasama na rin po natin sa ating live. Sabi ni Sister Shirley Riveriza, ready na naman makinig sa aral ni Abay Yahweh, papuri kay Abay Yahweh. Tayo po ay 5:55 na ng hapon, 11 yung ating unknown viewers, 5 yung ating thumbs up. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng mga kapatid, maging sa lahat po ng mga viewers at ng mga subscribers. Pinupuri ka po namin at nilulwalhati ang Yahweh.
So, ito pong paksang ito ay medyo mahaba-haba. Ang gagawin ho natin to ay series, pero hindi sa live. Kumbaga, mag-a-upload ho ako yung part 1, part 2, part 3 hanggang, kasi mahaba. Magbibigay lamang tayo nung ilan na mga halimbawa ng mga tao na nahulog dun sa biyaya. Si Brad Arnold Makoko, kasama na rin po natin sa ating pong live. Ayan. Kasi medyo mahaba ho ito eh. Pero babanggit ako ng ilan ha. Kasama ho dyan yung mga, ayan, si Adan at si Eva, mga nahulog sa biyaya yun. Yung mga Israelita, nahulog din sa biyaya yan. Yun hong mga si Nadab at saka si Abihu. Si Korah, si Datan, si Abiram, meron na tayong aral nito eh. Si Sister Cristina Juarez, kasama na rin po natin sa ating live. Sister Elsie Masong, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Si Haring Saul. Pero hindi ko ito ipapaksa dito, kundi gagawa ho ako ng uploading. Ilan lamang ho ang ipakikita natin ngayon dito sa live kung sino yung mga tao na nahulog dun sa biyaya na dati ay pinangakuan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan pagkatapos ay nahulog sila dun sa biyaya. Francis Jade Lopez, kasama na rin po natin sa ating live. Maraming mga alagad ni Yahweh, alagad na nahulog din sa biyaya. At merong nagtanong sa atin nung nakaraan kung si Judas ba ay naligtas. So ito ho yung bibigyan natin ng pansin. And then, sino pa ba? Si Ananias at saka si Sapphira. Sino pa ba? May ilang taga-Galacia. Si Dimas, si Himeneos, maraming mga kabataang mga balo or walang asawa. Si Himeneos, at maging doon sa kapulungan or assembly. So, ibig sabihin, itong babanggitin lang ho natin ngayon, itong pag-aaralan lang natin ngayon, ay isa. Si Judas at saka yung Israel. Para makita natin, ayan, 5:59 na. 16 ang ating viewers, 5 yung ating thumbs up. Kasi sa reliyon, ang akala ho kasi ng reliyon, ng kaligtasan ay isang simpleng pagsama, pag-anib, or yung pagiging miyembro mo, and then araw ng pagsamba or linggo, sa mga Sabadista, araw ng Sabado, merong pagpupulong, merong pakikinig. Sa ibang mga reliyon naman, may awitan pa. Ito yung galaw ng reliyon para maipakita lang natin. At pagka ikaw ay pumasok sa reliyon, babautismuhan ka. And then pag nabautismuhan ka, siyempre lahat ng aral ng reliyon, yun ang susundan mo. Yan ho yung mga reliyon. Pero sa kasulatan, tingnan natin, yung salita o kaligtasan, hindi ho isang simpleng bagay na katulad ng ginagawa ng reliyon. Na pagka ikaw, naanib ka, at dinaladala mo na yung kanilang
samahan, pangalan ng samahan, ay ligtas ka. Hindi ho ganon. Napakamali ho naman ganon. Yung iba naman, dinadaan sa dami. Maniniwala ho ba kayo na kung ang padamihan ang siyang kaligtasan, abay umalig na ho tayo sa pagiging Katoliko. Ano? Kung ang kaligtasan lamang ay di yung maramihan or million or billion, wag na tayong umalis sa pagiging Katoliko. Ano? Babasa lang mo ako, si Brad Dandy Salen, kasama na rin po natin sa ating live. Brad Ronaldo Mendoza from Qatar. Maraming salamat. Narinig ko na naman ang salita ni Abay Hawa. Magandang hapon dyan, Brad. Bali dyan sa iyo ay alas 12 ng tanghali. Ronaldo Mendoza. Si Brad Christopher Perez ng Canada. Good PM po, bro. At sa lahat ng iniibig kong mga kapatiran, lalo na po kayong mga sasukat at Makati. Kaya Abay Hawa, ang papuri at pag-ibig magpakailanman. Maraming salamat, Brad Christopher Perez. Tingin nga po tayo doon sa mga list of religions. Ito, yun ang salitang Christianity, sama-sama na ho dyan born again, Catholic, Protestant, o lahat na ng mga relihiyon. Ang kanilang dami ay 2.4 billion 2.4 na billion. Sa dami sama-sama na dyan. Catholic, Baptist, Jehovah's Witnesses. Kasi ang tawag sa kanila mga Christian born again, Trinitarian. Sama-sama na sila. 2.4 billion ho ang dami nila. Islam. Ang Islam ay 1.9 billion. Ang bilang nila. Hinduism, 1.2 billion ang bilang nila. Yung atheist na hindi naniniwala, 1.1 billion. May bilang din pala sila. O Buddhism, 506 million. Yung Chinese traditional religion, 394 million. Yung ethnic religions, marami yan, 300 million. O pera pa ito yung African traditional religion, 100 million. Sikhism, 26 million. Spiritism, 15 million. Judaism, yan yung nagsasabing sila yung mga audio, 14.7 million. Baha'i, 7 million. Jainism, 4.2 million. Shinto, 4 million. Kaudai, 4 million. Zoroastrianism, 2.6 million. Tenrikyo, 2 million. Animism, 1.9 million. Neo-paganism, 1 million. Unitarian, Universalism, 8.8 million. Rastafari, 0.6 million, amounting to 7.79 billion. So, kung ang kaligtasan pala naman ay paramihan, di huwag ka nang umalis dun sa Katolisismo. At sama-sama na, ayan. Si Sister Chris Junker, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Isang napakagandang araw po sa lahat ng mga kapatid dito sa Assembly at sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay. Sa iyo rin po, Brad Eman. Magandang hapon, Sis Chris. So, makikita natin, ito yung mga reliyon ayan, nagsama-sama na. Pero ganun po ba talaga ang kaligtasan? Nakabatay po ba doon sa dami o nakabatay sa pangalan ng reliyon? Nakabatay po ba doon sa puno ng reliyon? Hindi ho
Ito ay magiging halimbawa sa bawat isa sa atin na iyang kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin na kung hindi natin siya tatangnang maigi, maaring mawala. Gaya nitong ating paksa. Basahin ko ulit. Ninasa ko nga ipaalala sa inyo. Ito ipaalala ito si Jude o si Judas, kapatid ni Yahushai, sa laman. Ninanasa ko nga ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Hito, ay nilipol niya pagkatapos iyong mga hindi nagsisipanampalataya. Kung tutuusin mo yung Israel na inalis niya doon sa Ehipto, inalis niya na doon sa pagkakaalipin Di ba? O ilagay mo yung sarili mo ngayon na ikaw inalis dito sa mga reliyon na ito. So inalis ka na ngayon. Ngayon, itong mga Israelita na ito, hindi ito nagpatuloy. Ayan. Sa dami ng nabuwal dun sa ilang. Ayan babasahin ko lang ito sabi dito sa Bilang 14:22-37, sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalwalatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, ay pinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sino man sa kanila na humahamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubo sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. Ngayon ang mga Amalisita at ang mga Kananeo ay tumahan sa libis, bukas ay magbalik kayo at kayo papasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. Hanggang kailan? 26. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanan ito na nag-uupsala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upsala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupsala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Ngayon yung sinasabi ni Abay Yahawa, ako'y buhay. Sinabi doon sa mga Israelita, sinabi kila Moises. Yan. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangapabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upsala laban sa akin, 20 years above, na nag-upsala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jepon at si Josue na anak ni Nun. Ito yung madalas kong gawing halimbawa na ang nakarating lamang dun sa Kanaan ay si Caleb at saka si Nun o si Josue na anak ni Nun. 31. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging mga huli ay aking papapasukin. Yun. Doon sa pangkat na yun, dalawa lang talaga ang nakapasok sa Kanaan. Yung iba nangabuwal, 20 patas. Excuse me. Ayan.
At ito, ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mga bubwal sa ilang na ito. At ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang ng 40 taon at kanilang tataglayin ang inyong pakikapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatigbagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon. Pero nyo, 40 days, magiging 40 years. Ano? At inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon na nagsalita, tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito na nagtitisan laban sa akin, sa ilang na ito, matutunaw sila at diyan sila mamamatay. So nakita natin ho yung ginawa ni Abayahawa dun sa mga Israelitan. Kaya lamang yung 20 pataas na nag-upsala sa kanya. At sinabi niya talagang hindi kayo makararating sa lupain ng Kanaan. 2 lang. Si Caleb at saka si Josue. At nangyari ho yan. Nangyari yan. So ano ito? Inalis ka sa pagkakaalipin and then dumating ka doon sa paglalakbay, doon sa ilang, meron kang ginagawa na hindi ayon sa kanyang kalooban. Ayun. Sana makita natin yung nangyayari ngayon sa atin. Inalis tayo sa pagkakaalipin sa mga relihiyon, sa kasalanan. Yan. Sana makita natin yung diwa, yung espiritu ng ibinabahagi sa atin sa hapong ito. No? Nanyo Hebreo 3:16-19, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingan, kundi yaong mga nagsisuway? At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ayan. So, ibig sabihin, yung palang kaligtasan ay hindi katulad ng itinuturo ng reliyon. Na pagka-araw ng linggo, mag-aawitan, magpapalakpakan, kamayan dito, kamayan doon, beso-beso. And then pagdating ng tapos ng gawain, balik na naman doon sa dati, paggawa ng kasalanan. Makapapasok ka ba doon sa kapahingahan na binabanggit niya? Hindi. Ang dali sa reliyon, magpapabautismo ka lang. Pag nabautismohan ka, miyembro ka na, dala-dala mo na yung pangalan ng sekta mo, at nung paborito mong mangangaral, di ba, na iniidolo mo, yan ang sekta. Di ba? Yan ang reliyon. Pero itong kaligtasan na ibinabahagi sa atin, mabigat. Mali yung osas. Once saved, always saved. Mali yan. Dito pa lamang doon pa lamang sa ating binasa, sa bilang 14:22 hanggang 35:37, lumalabas doon, inalis doon sa pagkakaalipin, pero may mga pinatay doon sa ilang. Sa kawalan ng paniniwala, pananampalataya. Sinabi niya, buhay ako. Hindi ba? O kaya mo ba ang wika, kami pinali sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Ganun ho ba? Mapagbulong. Ayan. Maraming halimbawa ho ito Kaya sinasabi natin, sa Israel pa lamang ito. 4:1 ng Hebreo. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka
sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Hebreo 4:1-2. O yan, Moses, talagang paniniwala yan ng baptist. Minsan kang naligtas, always saved ka. Sala, dito pa lang, mali na yan. Mamaya magbibigay ulit tayo ng isa pang halimbawa. Na dati pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Talagang nakaletra ho yan. Pero dumating yung pagkakataon na wala. Anong dahilan? Kasalanan. Ayan, kasama na rin po natin si Brad Ezekiel Umali. Kaya anong sabi niya? Babasahin ko uli. Ito ang wika. Ayan. Ninanasa ko ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupain ng ito, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisampalataya. Kung ito ay ikukumpara natin sa iba't ibang version, tingnan natin. Ang sabi dun sa ADP, to remind and you, I want, knowing you once, this that the Lord people from out the land of Egypt, yun daw kanyang tao. Kasama na rin po natin, Sister Jo Losada. Ayan, magandang gabi po. The land of Egypt, having delivered the second of the ones not believing, he destroyed. Sister Jing Berte, kasama na rin po natin. Time check, 1:18 p.m. Ayan. From Bahrain, good PM po sa lahat ng kapatiran. May tanong Sister Lolita, mamaya po. Sabihin natin yan. Siguraduhin po niyo yung worship song ay para kay Abayawa. Kasi merong mga worship song hindi para sa kanya. Hindi ba? Ayun lamang sinasabing come Holy Spirit hindi na para sa kanya yun. Edmundo Mali, individual ang kaligtasan. ASB. Kinukumpara ko lang yung Jude 1:5 sa iba't ibang version. Now I desire to put you in remembrance, though ye know all things once for all, that the Lord, having saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Pero niyan? BBE, now it is my purpose to put you in mind, though you once had knowledge of all these things, of how the Lord, having taken a people safely out of Egypt, later sent destruction on those who had no faith. Hindi ba? Ang akala ng mga tao sa relihiyon, pag nakasama ka na at daladala mo na yung pangalan ng iglesia na sinapian mo, ligtas ka na, mali. Paano kang maliligtas dyan? Ito lang ang basihan natin, yung Jude 1:5 na yan, yung nangyari sa mga Israelita. May ganun ba? Isang bayan niya na. Dapat kung tutuusin, kung yung sinasabi ng mga reliyon katulad ng nangyari halimbawa dyan sa mga Israelita, o di dapat ligtas na sila at nakarating sila dun sa Kanaan. Pero hindi. Dalawa lang ang nakarating sa Kanaan.
Milan Umali, at lahat po halos ng worship song ay nilikha para ipatungkol sa Diyos na gumawa sa kanta. Kasi lahat ng reliyon ay may kanya-kanyang mga awit, just saying. Hindi, totoo naman. Kasi lahat ng mga worship song, pinapatungkol nila yan kay Jesus. Tingnan ninyo yung kalimitang worship song. Wala sa pangalan ni Abay Yahweh yan. Lahat. Bakit? Kasi yun yung kilala ng Christian. Pag sinabing Christian, Jesus ang itinataas ng mga yan. So anong worship song na po pwede? Hindi ba? Siguro, pwede naman tayong gumawa ng awit patungkol sa kanya na kanyang pangalan ang dinadakila natin. Hindi ba? Ayan. Sabi niya, now I want to remind you, although you once fully knew it, that Yahweh, who saved a people out of the land of Egypt, after destroyed those who did not believe. Jesus ang ginamit ko dito, Yahweh, pero mo, yung Diyos na yun. Si Abay Yahweh yan. Andy Lupena, yan. Kasama na rin po natin sa ating live. So maliwanag yan ha. Ngayon, yan ho yung mga Israelita. Sabi mo ako sa inyo, may part 1, part 2, part 3. Pero yung part 2, gagawin ko na lang ho doon sa video. Bibigyan ko lamang ho ito ng pansin. So ito yung part 1. Gagawa ako ng video, mga 10 minutes lang naman. Sisiris po natin. Ilagay natin ho doon yung iba't iba na naging halimbawa doon sa mga nahulog doon sa biyaya. Napangakuan na ng buhay na walang hanggan, napangakuan na ng pagkaligtas, pero dumating pa rin sa punto na nahulog sila doon sa grace. Nahulog sa biyaya. Or fallen from grace. Ayan. Medyo marami ho yan. Puntahan natin si Judas. Kasi merong nagtanong sa akin kung si Judas ba ay naligtas. Nasagot na naman natin noon, kapiraso. Pero ito, tinanong natin. Di ba si Judas kaibigan ni Yahweh? Di ba? Para 41:9. Yeah. Kasama ito, di ba? Inihula pa lang mo ito ha. Oo, ang aking kasakasamang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Okay ho yan. Kung pangalan niya Abay Yahweh, wala akong problema. Basta ho pangalan niya. Yan. And then, doon sa Gawa, 1:20, ayun nyo yung naging istorya dito. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manhando ng sino man, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Di ba? Ito yung si Judas Ayan, tingnan nyo. Taas natin sa 16. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo
sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Yahawasyai, sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Oh. So, kasama. Ayan. Siya ay kasama doon sa ministeryo. 117, ayan o. And then, kasama rin siya doon sa sinasabi niyang magpagaling kayo. Di ba? Oh. Meron din siyang espiritu. Mateo 10:19. Yan natin. Dapat pagka kayo ibinibigay nila, kasama siya rito eh. Huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano inyong sasabihin sapagkat sa oras na yon, ipagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng inyong Ama ang sa inyo magsasalita. So kasama rin siya dyan. Na, yeah. Balikan natin sa gawa. (125) Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito sa pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y magkaparoon sa kanyang sariling kalagayan. So nahulog sa biyaya si Judas. Ano? Ninyo doon sa panalangin niya sa Juan 17. Uno, ang mga bagay nito sinalita ni Yahawasyai at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Kasama si Jan eh. Oh, kasama si Jan. And then sa 12, sabi niya, samantalang ako ay sumasa kanila. Niyo, kasama siya doon sa 17:2 eh. Sabi doon sa 12, samantalang ako ay sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, iyaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang mapahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Kapag iisipin natin yung nangyari kay Judas, itinalaga siya dun sa bagay na yun. Ano? Wala naman tayong free will talaga. Ano ito? Huh? Ano nangyari? Liwanag ko eh. Yan nyo ulitin ko. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko.
isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Hindi na. Ano ang aral na ibinibigay sa atin sa sandaling ito? Hindi ho tayo gaya ng reliyon. Tandaan po ninyo. Tayo ngayon ay nakararanas ng espiritu sa ating buhay. Merong espiritu na nasa atin. At ito'y maging halimbawa sana sa bawat isa. Alberto Palado, nanonood mula dito sa Japan. Purihin po si Abay Yahweh. Magandang araw po sa lahat. Ayan. Sabi ni Brad Emiliano Umali Jr., nilikha si Judas para mapahamak. Jing Berte, yung WHC po, Brad, meron din silang sariling awit para kay Abay Yahweh. Huwag na natin kunin yun. Yung awit ng OHC. Hindi si Abay Yahweh yan. Ayan. Kumbaga, katulad ni Adam at saka ni Eva, isipin niyo na lamang. Di ba, nilikha rin siya. Para saan? Doon sa dapat siyang magkasala. Di ba? Ganon din na nangyari kay Judas. Sana nga maging halimbawa sa atin. Kasi baka mamaya ho, itong mga ating pinag-aaralan na ito, kumbaga mamaya, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Sayang. Baka mangyari sa atin, katulad lamang tayo ng mga Israelita na inalis sa pagkakaalipin sa Ehipto, pagdating sa ilang, nagkandamatay lahat. Dalawa lang ang nakarating. Yung 20 pataas, nagkandamatay na lahat. Ayun. Sabi niya, hindi na pinapansin yung awit nila, Brad. Dapat lang ho, kumbaga, yan namang pag-awit sa espiritu, pwede na yun. Manalangin sa espiritu, umawit sa espiritu. Sabi nga, maging iba ho tayo sa sanlibutan. Kung ginagawa ho ng reliyon, yung mga bagay na yan, halimbawa, yung mga choir na yan, kasi nung unang siglo, wala naman daladalang choir si Yahweh nung nangangaral. Meron ho ba silang choir? Wala. Si Pablo, nangaral din, pero walang choir. Ano yan? Invento ng reliyon yan Katoliko, Protestante, ano pa? O yung mga born again, Trinitarian, Baptist, lahat yan may choir. Di ba? GIL, may choir yan. Kibuloy, may choir yan. INC, may choir yan. ADD, may choir yan. Di ba? Hayaan nyo na lang sila. Di ba? Ang tingnan natin, ito ang ating nasa kasulatan. Ito yung makapagliligtas Hindi ka maililigtas kahit na magaling kang singer. Hindi ka rin maililigtas kahit na magaling kang drummer or magaling kang guitarist. Hindi ka maililigtas niyan. Ang makapagliligtas sa iyo, si Yahweh, si Abay Yahweh, sa kasalanan. Marami akong nakasama nun, choir punong-puno ng kasalanan Napangasawa ni ganon, si ganon. Doon sa choir na yun. Bakit? Nasa laman ho Wala talaga Meron kasing ginawa din si Judas Ano ba yung ginawa ni Judas? Hindi ba kinukuha niya yung nasa supot? Hindi ba? Siya ay naging 12:6 ng 1. Tingnan natin Naging magnanakaw siya
Uno, 6 na araw nga bago magpasko ay naparoon si Yahweh sa Betanya, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon si Yahweh mula sa mga patay. Kaya iginawa siya doon ang isang hapunan, at si Marta ay naglingkod, datapot si Lazaro ay isa sa nakakaupo sa pagkain, nakasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng 1 libra ng ungwentong taganas na nardo, na totoong mahalaga, at pinahiran ang mga paa ni Yahweh at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapwat si Judas Iscariote, na isa sa kanyang mga alagad, na sa kanya'y magkakanulo, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot ay kinuha niya, ang doon ay inilalagay. Di ba? So, naging magnanakaw siya. Yung pagkakanulupa. Hindi ba? May espiritu yan. Oh. Pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. 7-2 ng buwan. 6:17 ng buwan. Sinagot sila ni Yahweh, hindi baga hinira ko kayong 12, at ang isa sa inyo ay diablo? Tinukoy nga niya si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo palibas ay isa sa 12. Ayan. May tanong si Francis Jade Lopez. Brother Eman, bakit hindi po nakapasok si Moises at Aaron? Anong kasalanan ang ginawa nila? Ayun. Hindi ba merong, sabi niya, paluin mo ang wika ng isa? Ang ginawa niya 2. O, hindi rin nakapasok si Moises sa Kanaan. Hindi ba? Ganon din si Aaron. Kumaga, merong pagsalangsang din na nangyari sa kanila. Kaya, loobin ni Abay Yahweh na itong ating pinag-aralan sa hapong ito, makita natin, gaya no sinasabi sa Jude, ninasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupay ng ito, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisipanampalataya. Ayan. Jim Bertes, Sis Jade Lopez, mas magaling ka pa atang kay Mama mag-ask ng question. Maganda yung tanong niyo. Kaya hindi rin nakarating si Moises doon dahil doon sa pagsalangsang niya, doon sa sinabi ni Abay Yahweh, napaluin mo ang wika, ang bato, minsan. Pero ang ginawa ni Moises, 2. Teka, meron yata ho doon sa GC. Tingnan natin ha. Sabi ni Sister Lauren, magandang hapon po, Brad Eman, sa lahat ng kapatiran kay Abay Yahweh. Ayan. Wala. Walang tanong.
Edmundo Mali, parang ipinakikita ni Abay Yahweh sa katauhan ni Judas na kahit nasa assembly ka, pwede ka pa rin mahulog sa biyaya. Oh, yun nga yung ating pinaksa eh. Diba, ang paksa natin, mga halimbawa ng mga nahulog sa biyaya. Nagbanggit ako kanina ng mga ilang pangalan eh. Mga binanggit ko ay yung mga si Ananias at saka si Sapphira. Alam na alam niyo yung kwento niyan. Pero sabi ko nga ho, i-video ko na lang para kasi marami eh. May ilan sa mga taga-Galacia. Si Dimas. Sino pa? Si Himeneos. Yung mga kabataang mga babaeng bao or balo. Yun hong mga alagad doon sa Juan 6 na iniwan siya. Pero ang tawag mga alagad, tingnan nyo sa Juan 6, 66, tingnan nyo. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Tumalikod, hindi na nagsisama. Kaya yung kaligtasan, hindi katulad ng sinasabi ng reliyon. Nadalhin mo lamang yung pangalan ng kanilang sekta, every Sunday dumalo ka, makinig ka doon sa mga mangangaral, makinig ka doon sa choir. Okay na. Hindi ho ganon. Ito, matindi ho. Kailangan natin si Abay Yahweh sa puntong ito. At tayo mismo sa ating sarili. Kung inaakala nating kasalanan, di wag na. Itong aral na ito ay maaring hindi matanggap ng marami. Hindi matanggap ng marami dahil siyempre dun sa kababawan ng kanilang mga alam, hindi nila kayang tanggapin itong mga bagay nito. Paano ko yun nakasulat yan? Hindi po pwede na baliwalain natin. Ito yung kung bakit hindi nakapasok si Moises bilang 21 hanggang 12. Babasahin ko doon sa 2 na. 22. At walang tubig na maiinom ang kapisanan at sila'y nagpulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinisinambayan si Moises at nagsipagsalita na sinasabi, ibigin sana na kami ay nangamatay nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang mamatay rito kami at ang aming mga hayop? At bakit nyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang dakong ito?
Hindi daong bukirin, unang igos, unang ubasan, unang mga granada, at wala kahit tubig na mainom. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatira pa, at ang kalwalatian ng Panginoon lumitaw sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan, pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid, at magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niyaon ang kanyang tubig, at kinuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito'y painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. 10. At pinisan ni Moises at ni Aaron ng kapulungan sa harap ng bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato sa kanyang tungkod, at ang tubig ay lumabas na sagana, at ang kapisanan ay uminom sa kanyang mga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ayun, Francis J. Lopez, ano pong talata at saan makita na hindi nakapasok si Moises sa Kanaan po? Ayun, sis, yung talata. Sabi ni Brad Ramon Recto, kung sa reliyon ang tawag daw sa kanila, Christian, sa atin po, sa assembly, ano ang tawag sa atin? Messianite o Missionized. Yung pong nasa 1126 ng gawa. I-copy paste ko. Meron na tayo dito na ibahagi sa atin nako, sumobra. Teka ha. Magtatanggal ako ng ilan sumobra Para makita lang yung kulang pa rin. Hindi kompleto Pero ayan nakalagay doon sa bandang ibaba na lang For an entire year, they came together in the assembly in large numbers, and the taught ones were called Messianists, first in Antioch. So, ayan. Messianists in Antioch. Ten 29 ng Hebreo. Gaano kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol na naukol doon sa yumura sa anak ng Diyos? At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya?
at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Yan. At doon sa 26, yan pa rin, ng Hebreo, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Di ba, meron tayong binasa kahapon doon sa 6:6 ng Hebreo. Yan o, ang kasama niyan. Yung binasa natin ngayon. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa kanila magmula doon sa lumang tipan hanggang dito sa panahon na inabot natin, ito po'y halimbawa para sa atin. Mabuti binigyan tayo ng mga halimbawa na para makita natin yung ating sarili, gaya rin ng ating pinag-aralan kahapon, na tayo, ito yung dati nating kinalalagayan, dati nating mga pag-uugali. Pero nawala, kumbaga, hindi ba? O ngayon, nandito na tayo, meron na tayong espiritu. Ano? So, nung nagkaroon tayo ngayon ng espiritu ni Abay Hawa, ito ngayon, itong ating pinag-aaralan ngayon, ang dapat mangyari. Ano? O kaya dito, sabihin natin, talagang lalabas talaga tayo sa reliyon. Hindi kailanman tayo maliligtas sa reliyon. Walang reliyong makapagliligtas. O yun, nakuha ni Brad Dan Disalen, Messianic Bible. When he had found him, he brought him to Antioch for a whole year. They were gathered together with the assembly and taught many people. The disciples were first called Messianic in Antioch. Ayun o. Ayan, sa Messianic Bible ho yan. Dalawa ho yan, yung Messianic na binabanggit. Yung isa sa Messianic Bible, meron pa isa na version. Pa 654 na po tayo mga kapatid. 27 yung ating 26. Alam niyo itong paksa na ito medyo seryoso ito. Hindi ito katulad ng ewan ko kung naipaksa ito ng reliyon. Palagay ko hindi po. Kasi ang reliyon wasi-wasi lang. Nasabi ka lamang na may Diyos ka. Pero pagka pinasok mo na yung kanilang aral, yung kanilang turo, ay wala. Yun, nasabi lang na meron kang sinasabing Diyos, pero pagdating dun sa aral na makikita natin sa kasulatan, wala ho talaga. O, sabi ni Sister Lolita, ang pananampalataya po natin kay Abay Hawa ay dapat po katulad ng isang puno na nakatanim sa lupa at kaya natin ilipat sa gitna ng tubig. Medyo malalim yan, sisi. Di ba?
Ito pa, Sister Francis Jade Lopez. O, isama mo na ito, ano? Deuteronomio 32:51. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Kades sa ilang ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit do'y hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel. 32:51-52 ng Deuteronomy. Isama mo na dyan, doon sa ating binasa kanina. Yung 20, 10 hanggang 11. Kasi iba yung instruction eh. Iba yung ginawa ni Moises. Yan. Ang ginawa niya, (17:6) ng Exodo, narito ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ng Israel at dahil sa kanyang tinukso ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ay nasa gitna natin. Lolita Corsiga, yan po kasi ang pinanghawakan ko, Brad Emmanuel. Vivian Mana, wow, nalita ko, shalom po, Vivian Mana, nakahabol, ulitin ko na lang. 6:59 na po tayo, mga kapatid. 26 na yung ating viewers. Nakagamit na po tayo ng 1 oras at 8 minuto, 36 segundos na po tayo. Yan. Mukhang yung ating mga kapatid para yata akong meron pa po ba kayong tanong dyan? So, sabi ko nga ito yung part 1, may part 2, part 3. Pero yon, gagawa ko na lang ng video. Abangan nyo yun pagka-luloobin. Kasi masyadong mahaba. Ang dami. Ang daming halimbawa At yung mga halimbawa na yan ang tingnan natin na huwag mangyari sa atin yung bagay na yun. Kaya natin yan. Kaya meron na nga, mabuti nga, meron tayong halimbawa, meron tayong tularan. Hindi ba? Ang mahirap kasi yung bulag ka doon sa pangyayari. Yung bigla ka nalang nabulaga. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Ayan, binibigyan pa rin tayo. Binigyan tayo ng halimbawa. Para yung halimbawa na yan, huwag natin gawin na. Huwag na natin gawin. Mas masarap ang maglingkod sa Kanya. 27 ay yung ating Sister Rosel Bandoho, sarap makinig. Talagang may aral sa atin. Lalo na't nakilala na natin ang katotohanan. Talagang iniisa-isa sa atin, inuuti-uti sa atin. Kasi marami naman sa atin, kumbaga, yan, katulad nitong nakaraang pandemic lang, marami sa atin na narito sa kapulungan ang marahil
yung mga napakinggan nyo sa loob ng 5 o 6 na buwan, siguro baka hindi natin narinig dun sa ating dating reliyong kinalalagyan. Ano? Bakit? Anong dahilan? Nakabatay po kasi sa kasulatan. Yung ating ginagawang pag-aaral. Samantalang sa reliyon, dadampot lang ng sitas. And then, pagdampot ng sitas yan at medyo katunog, nung gusto niyang ipasok na aral, presto na yon. Meron ng isang paksa. Yung iba naman, every Sunday, ang paksa hinggil doon sa pagiging sugo. Ano yun? Every Sunday, lumilipas yung buwan, yun ang yun, ang makikinig mo. Walang kasawaan. Talagang, kumbaga, idinidiin sa isipan ng mga miyembro. Minamanipulate yung kanilang mga isipan. Ano? Doon sa pagiging sugo, founder, wala kang kaligtasan doon. Hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan. Meron yata ako sa GC. Sabi ni Sister Shirley, mawala ng lahat, wag lang si Abayawa. Totoo po yan. Kasi siya yung buhay. Lolita Corsiga. Kahit po sa sakit, faith lang po gagaling tayo. Kahit hindi uminom ng gamot dahil meron po tayong tagpagpagaling. Na si Abayawa, ngayon po kung ikamamatay natin ng sakit, lang po ang importante. Ano lang ang marinig doon sa reliyon? Panay na lang pagpapala at pananampalataya at ika po ang mag-alaga sa kanila. Ayan. Sumunod po tayo sa kalooban ni Abayawa. Tama po yan. Yun po Yun dapat na mangyari sa atin. Na itong mga naging halimbawa nung mga nakasulat na ito yung magsilbing, kumbaga, nangyari na sa kanila ito, bakit pa ako papasok sa ganun? Di ba? Huwag na. Kasi kung ano yung dinatna nila o kung ano yung kinasapitan nila, yun din na maging kasasapitan natin. Kaya alam mo alam mo kung saan ka pupunta alam mo kung saan ka paroroon. Either eternal death or eternal life. Ngayon pa lang. Hindi katulad ito ng reliyon na kaya nga nila dinodoktrina yung pagdating niya sapagkat doon pa lang mangyayari yung paghatol Kaya ngayon, nakaabang ka ngayon. Kumbaga, asa ka lamang doon sa sinasabi ng mga ngaral. Pero ito sa ating pinag-aaralan, hindi. Alam mo, ikaw personal, kung saan ka pupunta. Kung anong kalalagayan mo, pagka ikaw inabot na ng kamatayan, alam mo. Kasi doon sa 9:27 ng Hebreo, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan, once. Hindi na ulitin yun. Once lang mangyayari. Itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. O di alam mo? Hindi ba? Kasi kung nabuhay ka sa kasalanan, hindi mo alam kung kailan ka mamatay. Samantalang kung ikaw ay nabuhay o nabubuhay dun sa kabanalan, anytime na ikaw ay mamatay or kunin niya, di ba? Alam mo, ikaw mismo sa iyong sarili. Walang ibang makakaalam yan kundi ikaw at si Abayawa lang. Ayan. Ngayon, alam na po natin. Abangan nyo yung mga halimbawa ng mga nahulog sa biyaya. May mga pangalan yan. May mga pangalan yan. Basti Juarez, tama po, Brad. Ayan. Tingnan pa natin, ha?
Sino ito? Sino nagpasabi? Lolita Corsica, tama po bro. Emmanuel, alam po natin. At nasa bunga po yan. Yung bunga ho eh. Yung bunga, makikilala natin yung bunga. Ano, sa atin mismo. Kaya sinasabi nga natin, alam natin kung saan tayo. Tayo, malakas ang loob natin na sabihin tong bagay na ito sapagkat nabubuhay tayo ng merong kabanalan. Nakasusunod tayo ayon sa kanyang kalooban. Ano? Noong alisin natin, lahat ng aral, turo, doktrina ng reliyon, yun lamang ano na yan isa na yun na inalis mo. Cristina Juarez, Bro Eman, salamat Abayahawa. Diyan kayo pinagkalooban ni Abayahawa, karunungan, mangaral saan po. Ako rin talaga nagpapasalamat. Sabi nga, na binahaginan, pinagkalooban tayo ng kaunting kaalaman para maipahayag natin itong kaunting kaalaman na ibahagi sa atin. At napakasarap naman na yung kaunting kaalaman na atin pong napakikinggan everyday, tago sa puso. Kumbaga, kitang-kita natin na itsura siya ng taba, magkabilay talim, humihiwa, tagos. Ano? Ayan. Sabi ni Sister Lolita Corsica, at higit po sa lahat na ipagmamahal kay Abayahawa at sa ating dapat. Sister Chris Jacker, talagang napakamaselan po ang kaligtasan. Kahit tinawag na sa assembly, ay pwede pa rin mahulog sa biyaya. Ayan. Sister Cristina Juarez, damang-dama ko po ang banal na espiritu ni Abayahawa. Kaya nga po, ang kagandahan nito, noong ito ay ibahagi sa atin na mga nahulog sa biyaya, mga halimbawa ng mga nahulog sa biyaya. Ang kagandahan nito, nakita, ipinakita, ipinatanaw sa atin. Hindi, itong pag-aaral natin, hindi para tayo ay mabigla or magulat or maliligtas kaya. Hindi ho Kaya ho ito, naging paksa para saan? Para bigyan niya tayo ng babala para hindi na natin sapitin yung sinapit nila. Di ba? Isang biyaya. Kasi ang hirap talaga miski dun sa pagdadrive. Di magdadrive ka, gabi. Bigla-bigla, may bubulaga sa'yo. Hindi ka na makaiiwas. Wala, bulaga Aksidente. Ito iba. Merong ibinabahagi sa atin, ibinibigay na para maging tanda para sa bawat isa sa atin, wag na nating gawin yung mga ginawa nitong mga pinangalanan sa kasulatan. Para hindi na mangyari sa atin. Hindi ba napakabuti ni Abayahawa? Hindi tayo naging katulad nila. Hindi ba? Na kay Abayahawa na yan. Kung ano man yung nais niya, nasa kanya yan. Wala tayong magagawa. Ang sa atin, ito, ipinagkaloob sa atin to, ibahagi itong bagay na ito, para sa ating may espiritu. Hindi naman ibinabahagi ito doon sa walang espiritu Wala sa kanila ito. Ito ay para sa ating mayroong espiritu ni Abayahawa. Na wag nating danasin yung mga bagay na kinahulugan nitong mga taong ito. Kaya ba? Kaya! Hindi ba?
Ayan, sabi ni Sister Vivian Mana, kung pinili ko lang ang pera nung nasa Saudi ako, gusto akong asawahin ng boss ko, pero pinili ko ang sumunod kay Abay Hawa. Pumunta ako sa washing room at doon nanalangin. May patotoo si Sister Vivian. Marami ho eh. Yan yung sinasabi natin eh. Yan. Katulad yan, isang magandang patotoo yan. Para sa atin. Kasi yung mga patotoo na nangyari sa atin, sa bawat isa sa atin, kaya nangyari yan para saan? Halimbawa, para yung nangyari na sa iyo, wag mo nang balikan. Niyo ba? Lita Corsiga, salamat po Abay Hawa, kay buti-buti mo talaga. Opo, napakabuti. Kaya ho, nung ipinaunawa na niya sa akin itong bagay na ito, ay sabi ko, pambihira, ibang klase talaga. Si Abay Hawa, ibang klase. Talagang ipagkakaloob mo yung buhay mo, maglilingkod ka talaga sa kanya. Hindi ka maglilingkod sa reliyon, maglilingkod ka doon sa Diyos na buhay. At totoo at tunay. Kasi sa reliyon, ang pinaglilingkuran ng mga miyembro, yung puno, yung pinuno. Hindi ba? Sa atin iba, ang pinaglilingkuran natin, yung merong buhay na walang hanggan, yung nangako ng buhay na walang hanggan. Andun talaga, ang pag-ibig ni Abay Hawa, saan ho ba naman kayo nakakita? Biro mo, Diyos na nakitulad sa tao. Para lang ang tao alisin sa kasalanan. Yan naman talaga ang motibo niya eh. Maligtas ang tao sa kasalanan. Hindi nga nangyari, hindi kinaya ng mga saserdote ng lumang tipan. Hindi kinaya. Bakit hindi kinaya? Kasi yung mga saserdote ng lumang tipan namamatay rin. Nakitulad siya. Namatay, pero muling nabuhay. Namatay yung katawan, pero muling nabuhay. Ayun ngayon na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Huwag nating aksayahin, sayangin yung pagkakataong yun. Vivian Man, mas maganda pala ang ibinigay ni Abay Hawa dito sa Israel. Di ba? Yan yun eh. Maraming ganyan, maraming kwento, maraming patotoo. Na yung kinalalagyan mo ngayon, maganda pala. Di ba? Lita Corsiga, malalim po talaga ang sinasabing pananampalataya. Hindi lang po yan sinasabi, kundi tao sa puso. Opo, ang pananampalataya, Francisco Lopez, napakadakila ni Abay Hawa. Opo, sobra. Kaya pag nakita na ng mga kapatid, yung sinasabi na ni Abay Hawa, doon makikita mo na siya. Makikilala mo na siya. Hindi ba? Saka sabi mo sa inyo, kung susunod lamang tayo doon sa kanyang kalooban, ang ganda ho eh. Di ba? Yan ho ay naging paksa natin ngayon para doon sa mga may espiritu. Yan ay hindi paksa para doon sa walang espiritu. Kasi kumbaga, pinangakuan na yan ang buhay na walang hanggan eh. Si Ananias, si Sapphira, hindi ba? Ayan. Sana maganda yung ating gagawing video niyan. Hindi na natin ito susundan sa video na. Yung part 1, part 2, part 3 sa video na ibang paksa naman ang ating gagawin na para bukas ng loloobin. Hanggat maaari talagang araw-araw, iba. Para, sabi nga, yung kaunting kaalaman na naibahagi natin o naibahagi sa atin ngayon, darating yung araw, pagka lumaki ng lumaki ang kaunting kaalaman na yan, hindi ba? Maliligtasan na natin lahat nung mga okay lang na matukso ka eh. Ano ibig sabihin? Yung tinutukso, okay lang. Huwag mo i-grab. Di ba? Huwag mo i-grab. Kasi doon mo makikita ngayon kung talagang ikaw ay kay Abay Hawa o hindi.
Ako po, Bro Emmanuel, 10 taon po akong naghintay kay Abay Hawa. Kaya hindi ko po sasayangin ito. Opo, ang hirap sa isang sandali, sa isang iglap. Di ba? Ito ay magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Itong ating naging paksa na ito ay magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Hindi ito para manghina tayo, di ba? Baka mamaya akalain natin na itong paksa na ito ay negatibo. Hindi ba? Magbibigay pa nga ito ng lakas sa atin na lalo tayong magsumigasig. Na hanggang sa katapusan ay patuloy tayong sumunod doon sa kanyang kalooban. Ilaan na natin yung ating natitirang buhay kay Abay Hawa. Huwag na sa sanlibutan ito, wala akong mangyari sa atin yan. Yung laman lang ang pinaliligayan dyan. Pero pagdating ng araw, mamamatay lang yan. Tandaan niyo yan, mamamatay lang yan. Tama po yung paksa natin, libadura, umuumbok na. Yung kaunting kaalaman. Siyempre kahit naman saan yung kaunti, pag yan nagpatong-patong yung kaunti na yan, lalaki. Lalawak. Di ba? Yung kaunti na yun, biro mo, yung kaunting ibinahagi sa atin, biro mo araw-araw, binabahaginan tayo ni Abay Hawa ng konti. Di ba? At yung konti naman na yun, at pagka yan ay naipamuhay natin, talagang Randiliano, sorry, late po ako. Ulitin ko na lang po. Tama po kayo, Brad Eman, mapalad daw po ang nagtitiis ng mga tukso. Oo naman, may tukso. Okay lang. Yung tukso na yan ang magsisilbing barometro mo. Igagrab mo ba or aayawan mo? Ganun lang yun. Tatandaan nyo, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan pagkatapos noon, pag-uukom. Sabi ni Brad Emiliano, ambon at ambon man daw, pag panay-panay, basa ka rin. Ay, totoo yan. At hindi lang, pagka yung ambon na yan ay isang araw na, marami na dyan, marami na masasalanta yan. Isang araw na ambon, ay marami na masasalantayan. Lolita Corsica, tama po yan. Ang gusto ko po ang sumunod hanggang sa huling niya. Ayan. Pagka ganito na po yung mga desisyon natin, halimbawa, ang desisyon ko talaga, yung aking natitirang buhay, talagang inilaan ko na kay Abay Hawa sa paglilingkod yan. Walang atrasan yan, talagang nakalaan yan. Ano't ano man ang mangyari, walang yan. Umabot ako sa ganitong edad, talagang nakalaan na yan. Kasi nakita ko na Nakita ko na yung pwedeng mangyari. At nakita ko na rin yung paroroonan. Walang kasing, sabi ko nga ako sa inyo, hindi mo maipapara sa nararanasan ng mga tao ngayon sa laman. Alaya? Wala ho yan. Iba yung pangako ni Abay Hawa, iba. Kaya nga minsan magugulat ka na lang Bigla na lang tumutulo yung luha mo. Bakit na bigla na lang tumutulo yung luha mo? Yung pala, ipinakita ni Abay Hawa sa iyo kung gaano kanya kamahal, kung paano yung pag-ibig niya. Yung pala yun. Pagka ikaw ay nasa laman, wala yan. Baliwala ho yung kanyang pagkakamatay na yun. Baliwala ho yan. Tingnan nyo, ginagaya pa. Vivian Mana, totoo po ba, Brad, na kung gaano ka malapit sa Diyos, ay ganun ang tukso, malapit sa iyo. Or front line sa tukso. Ano lang mo yun, may time lang.
Kasi hindi naman sa lahat ng panahon. Kumbaga, minsan kang tinukso. Di ba katulad nung nangyari kay Yahweh? Di ba sandali lang, iniwan na siya. Kasi hindi magawang matukso eh. Ganun yung sitwasyon sa atin. Hindi naman araw-araw, hindi, minsan lang yan. Kung inaakala nung tukso na hindi niya kaya ikaw, hindi ka naman tutuksuhin eh. kaya ka lang siguro tutuksuhin niya dahil matutukso ko to. Hindi ba? Hindi sis, ano lang yan, sandali lang yan. Yung pagtukso na yan, hindi yan katulad ng every time de. Minsan lang yan. Kasi minsan kang kumbaga, na hindi ka napatukso, tsak yun. Yung mga susunod, hindi ka talaga mapatutukso. Enrico Saraga, sina Josue at Caleb po ba ang kasama ng bagong henerasyon na pumasok sa lupaing pangako? Thanks po kay Abayawa. Yan yung mga, hindi lang naman si Josue at saka si Caleb, o si Josue at saka si Caleb. Si Noe, si Lot, yan yung mga halimbawa eh. Ayan, katulad ng dalawa na yan. Mga halimbawa sila na nagkaroon ng kaligtasan, kumbaga. Sister Lolita Corsiga, totoo po yun kasi malimit po akong umiyak noong makilala ko po siya. Ano yan? Yun yung bunga nung sinasabi yung naiisip mo kung gaano siya kabuti. Kasi nung mga panahon na hindi pa natin siya kilala, baliwala siya eh. Ngayon, iba. Oh. Kaya, malimit yung marinig na naiiyak ako. Napapaiyak ako. Bakit hindi nga? Nakikita mo na yung buti niya eh. Once na ikaw ay umiyak, ibig sabihin yung espiritu talagang nasa iyo. Nakita mo yung buti niya sa iyo, sa iyong pamilya. Hindi ba? Oh. Ayun, 7:23 na po mga kapatid. Nakagamit na po tayo ng 1 oras, 32 minutos o 33 minutos na po at 3 segundo. Teka. Sabi ni Sister Lolita, minsan sis Vivian, may mga taong tumutukso sa atin para sirain ang ating faith pero hindi sila magwawago. Hindi po ba ang tukso ay galing din sa ating puso? Sino ba yung tukso? Sino ba yung tukso? At saka ano ba ang sabi doon kay Pedro? Di ba yung tukso ay yung nagtukso kay Yahweh? Ayan. Ayan. Sister Chris Janker, tama po Brad. Itong mga halimbawa na nahulog sa biyaya, isang kalakasan natin para hindi pamarisan. Kaya sabi ko nga baka mamaya naging negative. Sala, positive dapat ang inisip nyo. Itong ating pinag-aralan, ito'y halimbawa ng mga taong nahulog sa biyaya na huwag na natin silang tularan. Para hindi mangyari sa atin. Di ba? Oh. Ang ganda, talaga napakaganda. Kaya pagka inisa-isa na natin, yung lahat ng mga ibinahagi sa atin, talagang puro sa atin nga eh. Oh, puro sa atin. Lahat para sa ikabubuti natin. Oh. Tingnan ninyo. Ano ba ang pangako niya doon sa mga Israelita? Sige, ang wika, dadalhin ko kayo doon sa binubukalan ng pulot at diyo ba? Oh. Christina Juarez, opo, mula noon, nakilala ko na si Abayawa, lalo lumakas loob. Lalo akong lumakas ang loob. Yan. Yan. Always positive thinking para malinis po ang ating isip, puso at bibig.
Sister Lolita Corsiga. So, ayan po. Medyo balik na po ako, ha? Malaot na. Basti Juarez, Lori Calderon, Sister Lori Calderon, Brad Mundo Umali, Nilo Umali, Carlo Catan, Brad Francisco Lopez, Sister Gina Macar Macoco, Brad Emiliano Umali, Brad Wilfred Bedes, Sister Rosel Bandojo, Ramon Recto, Ricardo Quaresma, Lolita Corsiga, Brad Arnold Macoco, Sister Cristina Juarez, Elsie Masong, Francis Jade Lopez, Danny Salen, Ronaldo Mendoza, Christopher Perez, Sister Chris Junker, Lolita Corsiga, Sister Brad Ezekiel Umali, Sister Jo Losada, Sister Jean Berte, Andy Lupena, Sino pa? Sino pa? Ayun. Enrico Saraga. Teka, ha? Lolita, Edmundo Umali, yun bang hindi pagkakapasok na ibang lingkod ni Abay Hawa sa Kanaan ay hindi rin ba sila nagkaroon ng eternal life? Maganda yung tanong na yun. Sister Rosel Bando, sabi nga niya kay Pedro, lumayo ka, Satanas. Ayan, teka. Ayun. Tingnan natin yung tanong ni Brad. Yung bang hindi pagkapasok ng ibang lingkod ni Abay Hawa sa Kanaan, hindi rin ba sila nagkaroon ng eternal life? Ano sa palagay ninyo? Ano? Yan natin, ha? Ay, kasi baka mamaya yung maging sagot ko, hindi, nasa si Moises kasi yung tinitinan ko, ano. Ayan. Although si Moises ay hindi nakapasok sa Kanaan, pero merong, sabi nga doon sa Hebreo 11, ano, hindi siya nakapasok ng Kanaan, pero meron siyang, nasa pananampalataya siya. Ayan. Yun yung sagot doon. Okay na? Ayan. Ayan o. Magandang 7:20 na. Ayun, 7:30 na. 1 oras at kalahati. Pero dito sa ating kuha, nakagamit na tayo ng 1 oras 39 na minuto 14 na segundo. Okay po? May mahabol pa? Ay, dun sa ating mga nasa GC. Teka. Sina Sister Shirley Reverisa, Sister Loren Brandandi, Sister Jean Kindo. Sino ba? Itong mga nasa GC natin. Sister Jocelyn. Ayan. Si Brad Carlo. Muli po. Maraming pong salamat sa bawat isa. Muli na namang natapos ang ating isang paksa. At gaya po nung ating sinabi kanina, abangan niyo po doon sa ating video yung iba pang mga tao na nahulog mula doon sa biyaya. Ano? Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa, isang magandang araw po o gabi
sa bawat isa.